Bagong Pilipinas, bagong muka, bagong mga plastic. Ayan po ang pag-uusapan natin. Ang pinakasikat na mga plastic ngayon sa Pilipinas. Tinalo pa ang mga Orocan. Yan po, sila po ay nagkakampihan. Halatang-halatang magkakakampi po sila. Mamaya po pag-usapan natin yung mga yan. Kung merong laging nababanggit, nung mga nakaraang linggo, nung mga nakaraang araw, lagi nababanggit, etong tatlong vlogger na to, dadamanda yung tatlong vlogger na to. Ano masasabi nyo? Ano opinion nyo dito sa tatlong vlogger na ito na nag-interview ng wanted, na nag-interview ng merong warrant? Yan. Di ba? Lagi nyo naririnig. Merong tatlong vlogger. Hindi nga kami mabanggit. Ayaw nilang mabanggit yung Banateros Brothers. Tatlong vlogger. Ang SMNI lang ata ang nagbanggit-banggit. But anyway, yun ang parang naging usap-usapan. Nung nakaraang linggo, tatlong vlogger. Ngayon ang usapin ngayon. Ang tatlong plastic. Yan. Pasikatin natin. Tatlong plastic nagsama-sama at magkakakampi. Karapatan po ng isang mamamahayag gaya ng Rappler at ABS-CBN nung kanilang pagkontra kay PRRD. Karapatan din namin ngayong magsalita. Ulitin ko po, wala pong nademanda sa ABS at sa Rappler, ng libel. Hindi po sila pinahinto. Hindi po sila ni Tatay Digong. Okay? Kung may kaso man sila sa tax, etc. iba. Wag nyo po kaming pahintuin. Pero tingnan nyo, asan kayo ngayon? ABS tsaka Rappler. Bakit yung ginawa nyo kay Tatay Digong hindi nyo magawa ngayon sa administrasyon? I'm just thinking out loud. At media po tayo. Karapatan nating magsalita. Sa totoo, obligasyon nating magsalita. Pag pipi ka, maiisip ng tao na bayaran ka. So, bago tayo magsimula, meron lang akong gustong ikwento sa inyo. Maiksian lang. Ito naman ay merong katuturan. Meron pong katuturan sa politika. At meron pong katuturan na medyo baka meron tayong mapulot na magandang aral. No? Kanina po, nagkaroon po kami ng, kung nakita nyo, pinost ko po sa Facebook. Nagkaroon po kami ng batch reunion. At madalas pong nagkaka-reunion ng klase namin, at least ata once a year or twice a year. Kaya lang, for the past reunions, hindi ako nakakasama dahil nasa ibang bansa po ako. Dahil, yun nga, banda ko. So, iba't ibang bansa po ang aming paiba-iba. Kaya, hindi kami napipirmi ng Pilipinas. Hindi ako nakaka-attend. At finally, first time ko atang naka-attend ng aming batch reunion. No? Buti hindi nila ako kinuyog. Buti hindi ako pinagugugulpi ng kabatch ko, mga kaklase ko. Bakit kanyo? Eto, papakita ko lang po Mahirap man aminin, batch 91 po kami. So medyo alam na ang edad. Medyo ayan, nagka-batch, puro kami lalaki. Exclusive school for boys po kami. Ayan, nakakatuwa nga dahil dati, mga pinag-uusapan namin, naglolokohan pa kami. Ay, support. Ayan, uso yan. Nasa boys school, pag support ka, lolokohin ka. Ngayon, eto, matatanda na. Matatanda na kami. Medyo, yung iba, medyo ugod-ugod na, katulad ko, masakit na ang likod ko. May sciatica na, yung iba may gout. Pero dati, malalakas pa tumakbo, malalakas pa magsuntukan. Lagi kami nagsusuntok-suntukan yan sa school. Tapos, tumatalon pa ng gate, etc. Ayan, naglolokohan, ng supot-supot nga. Coach Oli, bakit ka naman gugulpihin at kukuyugin? Hindi naman, Pero, kasi po, maraming nakapansin dun sa aking post, nakita nyo dyan si Atty. Vic. Si Atty. Vic Rodriguez, ang dating ES, dating Executive Secretary ng Administrasyong Marcos. Okay? At alam nyo po, kung matagal na po kayong nakafollow sa akin, kahit kabatch ko po yan, panuorin nyo yung live ko dati, banatan ko yan.
Kaliwat kanan ng banat ko dyan. Inaraw-araw ko yan. Kabatch ko po yan, ha? At hindi ko lang kabatch. Kakampi ko pa, ka-varsity ko po sa basketball. Parehas kaming varsity. Yan si Atty. Vic Rodriguez. Pero binanatan natin ang binanatan yan. Kaya nga, buti hindi ako kinuyog kanina. Ikaw, ang bait-bait nung kabatch natin, binanatan mo ng binanatan. Oh, yan po ay katunayan lang po na tayo ay issue-based. Sa issue po tayo, hindi tao. Wala pong personalan. Para sa amin, professional. Kinausap ko nga yan si Atty. Vic eh. Sabi ko, okay lang ba? Tinira-tira kita. Walang problema doon. Talagang ganyan ang media. Kasama yan eh. Kita nyo ha? Ang ganda ng attitude ni Atty. Vic Rodriguez. Ang ganda po. Hindi niya ako ikinasama ng loob. Sa katunayan, binigyan pa nga akong chicharon. O si Flory Casanova, yes coach, napanood ko. 'Di ba? Banatan ko 'yan. Oh. Hindi sa katunayan ha, talagang sabi ko magalit kayo kung magalit, pero trabaho ko 'to. Ha? Pag sa tingin ko mali siya. Hindi ko po sinasabing siya ang mali, ako tama. Hindi. Sa opinion ko, mali ka at sasabihin ko dito. Ganun po 'yun. Walang personalan. Ang ayos lang po yun. Para sa mga professional, wala pong problema. Basta ang atake mo, issue, hindi personalidad. Minsan lang, niloloko ko siya, pero pahapyaw lang. O, yung malaki noo mo. O, naloloko ko siyang ganun kasi parehas naman kami. Diba? Walang problema. It's atay. O, diba? Pero ngayon, na parehas na ang aming tingin at pananaw pagdating sa politika, magkakampi kami ngayon. Di ba? At alam niya yun. Oh. Pero, sabi ko rin, pag dumating ang panahon, magkaiba na taman tayo ng opinyon, nagpauna na ako. Pasensyahan, babanatan kita ulit. Ganun lang kasimple yun eh. Pero, hindi personal. Okay? Yun ang sinabi ko lang. At si Atty. Vic ay siya'y lihitimong attorney. Yan po ay take 1. Hindi po yan 3 take, 5 take. Matalino po. Very professional. Kaya, sa kanya walang problema yun. Basta kung gusto mong atakihin mo. Kung okay lang. Yun lang naman ang sa akin. Ang prinsipyo ko lagi, you hate the sin, not the sinner. Oh. Ang tirahin mo, yung maling gawa, hindi yung gumagawa. Hindi mo pinepersonal. Halimbawa, bukas iba na naman si Vic, babanatan ko. Magkaiba kami, di banatan niya rin ako, walang problema. Pero pag-uusapan natin, issue. Yun lagi, doon tayo mag-i-stick sa issue. Yes, batchmate, Flory Casanova, yes, batchmate ko si Atty. Vic. At naiintindihan din naman ng mga magkakaklase. Walang sama ng loob. Actually, siya pa yung talaga nagpa-invite dahil hindi talaga ako mahilig mag-attend ng mga ganyan kasi nga medyo busy ako tapos ang layo-layo ko pa. Sa dulo-dulo eh. No? Di bali kung dito lang. Joel Reyes, maraming po salamat sa stars. Ayan. So, sana po maging ganito ang vloggers. Kung magtitirahan man, magtirahan tayo sa issue. Pataasin naman natin ang antas ng pagiging ng vlogging. Doon tayo sa issue kasi alam mo, ako opinion ko. Pag ang tinira mo na ay personal, ibig sabihin, wala kang alam. Mahina ang ulo mo or sa totoo, wala kang alam sa politika. Wala kang insider. Wala kang analytic mind. Hindi mo kayang mag-isip. Kaya ang titirahin mo, personal. Puro ganon. Para sa akin, pag ganon, una, laos ka. Laos kang vlogger. Pangalawa,
bobo kang vlogger. Kasi yun lang ang kaya mo, hindi mo kayang mag-isip. Kaya tingnan mo kami, kahit tinira ko siya, hindi masama ang loob niya sa'kin, 'di ba? Ngayon, kung tinira ko siya ng personal, halimbawa tinira ko yung, ininsulto ko yung anak niya, eh, yun iba na yun, foul na yun. Katulad nito, may bumira sa kanya. Anong binira sa kanya? Yung anak niya tinira ng isang baklang vlogger. That is below the belt. Huwag gano'n. Huwag kayong pakiusap lang sa mga vlogger, ha? Ipakita nyo sa mga manonood ninyo yung laman ng utak ninyo. Ulitin ko po, pakiusap sa mga vlogger. Ipakita ninyo sa mga manonood yung laman ng utak ninyo, hindi yung laman ng insecurities nyo. Kasi pag puro kayo personal ang atake, insecure ka lang dun sa vlogger. Ganun lang kasimple yun. Hindi mo kaya makipagsabayan pagdating sa utak. Hindi mo kaya makipagsabayan pagdating sa argumento. Kaya ka nagpupunta sa personal. Mali yun. Wag po ganun. Meron pa nga akong nabalitaan eh. Galing sa isang bobong vlogger. Sabi niya, si Boss Dada TV daw tsaka si Banat Bay mag-boyfriend. Sabi ko. Tapos binalita pa nung isang bobong vlogger. Pinick up pa. Tanga. Tanga na yung nagbalita. Tanga pa lalo yung nag-pick up. Ganun po ang utak. Hindi kaya sumabay. Hindi kaya. Kita nyo, lulutang lalabas, lulutang lalabas, lulutang lalabas. Kasi kung ang kaya nyong tirahin ay personal, anong pinagkaiba nyo sa troll? Ulitin ko, kung hanggang personal ka lang, anong pinagkaiba nyo sa troll? Okay ba signal ko? Parehas lang kayo ng mga trolls. Walang utak. Atake lang ng atake. At saka pag gano'n, nasisira yung samahan ninyo eh. Tingnan mo kami, halimbawa kami nila Banat Bay, nila Boss Dada. Minsan iba-iba kami, magkakaiba kami ng opinion. Okay lang, banatan natin. Pero hindi nasisira yung relationship. Kasi ang binabanatan naming magkakaiba, yung topic, yung issue. Ulitin ko, mabalik tayo kay Attorney Vic. Kung binalata ko personal niyan, sira na kami. Pati sa batch ko, sira ako. Baka kinuyog nga ako eh. Pero ang binanatan ko sa kanya, yung issue niya, pagdating doon sa kanyang tayo, hindi personal.